Magandang araw mga kasabong. Welcome po ulit kayo sa aking YouTube channel. Narito naman tayo ngayon dito sa aking area. At ngayon ay magkakaroon naman tayo ng bagong episode natin. So bago tayo magpapatuloy, hinihikayat ko po sana ang mga bagong naligaw dito sa aking YouTube, paki-subscribe na rin at paki-like kung hindi pa kayo nakasubscribe. So ang topic natin ngayon ay request po ito ng ating subscriber na palagay ko alias niya lang po ang subscribe niya na to sa kanyang na si Peter Parker po, pero wala naman po akong kakilalang Peter Parker, pero may duda po ako na kakilala ko po ang medyo kilala ako ng ating subscriber na ito dahil medyo nabanggit niya ang aking pangalan. So medyo may duda ako na isa sa mga kaibigan natin siguro sa Canada ang subscriber natin. Hindi lang ako sigurado, pero para ito sa'yo, request mo ito. Ang ating topic ngayon ay about sa mental conditioning. So isa po sa mga pinaka-importanting aspeto ng pag-training sa pagkondisyon ng manok ay ang mental conditioning. Sabi nga ng ibang mga matagal na sa sabong na ang physical conditioning raw ay 10% lang po yan. So malaki talaga ang epekto sa ating mga manok ng mental conditioning. So almost mga 90% daw ang contribution ng mental conditioning sa ating manok. So ano po ang mga dapat gawin natin para sa mental conditioning? Marami po ang mga kailangan natin gawin. Dapat pagsasanay sa ating manok about mental conditioning. Isa sa mga example po mga kasabong ay yung pagsasanay ng ating mga manok sa paglagay sa kulungan. Sasanayin natin silang sa kulungan dahil lalong-lalo na ang ating mga manok ay lumaki sa farm na naka-range talaga sila, na nasanay sila, nasa maluwag sila, hindi sila ikinukulong. Tapos pagka medyo matapang na sila, nasa cord sila, yan ang nakasanayan nila. Lalo na sa mga stag derby, ang ibang mga manok pag ikinukulong natin ay nagiging malungkot sila, at yan ay malaking epekto po sa kanilang conditioning. So kung hindi sila sanay sa ikinukulong, tapos doon na lang natin sila ikukulong mga last 3 days before the fight, so magkakaroon po ng mental effects po sa kanila at medyo masisira po ang kanilang kondisyon. So kaya sa simula pa lang ng conditioning period ay dapat ang ating manok ay sinasanay na natin sa kulungan. So nakarotate sila, yung gaya nung ating mga diniscuss natin about sa conditioning. So sinasanay din natin sila sa 3x3, yung ganito. So dahil sa mga araw ng laban, usually dinalagay sila sa 3x3. So sasanayin din natin sila. Tapos isa sa kanila mga pagsasanayan mga kasabong ay ang mating, yung sapin natin. So lalong-lalo na sa mga stag, medyo naninibago po sila pag may mating na. So sa habang malayo pa ang ating mga laban, schedule ng ating manok, lalong-lalo na kung stag, ay dapat sanayin natin sila sa mating. Isa po yan. Tapos isa pa sa mga aspeto na dapat nilang masanayan ay yung pagkukuha sa kanila ng timbang. Yung inalagay natin sila sa digital weighing scale. So sasanayin natin sila doon para kung magsasubmit na po tayo ng timbang or ando na po tayo sa sabungan, usually nagre-review tayo doon, sanay na po sila sa timbangan. Dahil lalo na mga stag, pag naninibago sila sa timbangan, mayroong iba na hindi kampante sa ilagay sa timbangan, ang iba ay lumilipad, nagpupumiglas dahil hindi sila sanay. So sasanayin natin sila sa mga ganun. So isa po yun. Tapos yung dapat nilang makasanayan, yung ipinapasok sila sa
cockbox, yung mga karton ng manok, iba karton lang, iba ang sinusudlan ng cockbox ay parang plastic na pero ang iba na medyo nagtitipid, gumagamit lang ng yung karton. So sasanayin natin ang manok natin, lalo na kung istag doon, para masanay sila. Tapos isa pa sa mga dapat nilang makasanayan ay ang ingay sa loob ng sabungan. So yun po ang isa sa mga dapat nating i-training sa kanila, part sa kanila sa mental conditioning, para masanay sila yung mga sigawan ng tao sa loob ng sabungan. Ang ginagawa ko, nagre-record po ako ng mga yung mga sigawan sa loob ng sabungan, tapos ilalagay natin sila sa USB, tapos doon ipi-play natin sa tuwing magpapa-scratch tayo ng ating mga manok sa madaling araw o anuman oras tayo magpapa-scratch. Ating patutugtugin ang ating sound system na para sa i-play ang ganong ingay para masanay ating manok. At sa panahon ng pag-i-sparring, during sparring, kung mag-i-sparring tayo, so sanayin natin sila sa mga ingay ng tao, yung mga sigawan ng mga tao, yung may naglulugro, may sumisigaw ng meron, wala, o dito sa Bisaya sa amin, inilog, biya, ganun ang sigaw. So yan po, masasanay sila, yung may mga naglulugro na ng jis, ganun, para sanay sila sa ganun na mga ingay, para sa pagdating ng laban, hindi na sila maninibago. At isa pa rin sa mga maaari nating gawin para masanay sa isa sa mga part sa mental conditioning ay ang maglagay tayo ng iba't ibang kulay ng damit sa paligid ng ating rueda. Para siyang simulation na parang maraming tao. Halos lahat ng kulay mas maganda, meron tayong ilagay doon na mga klase ng damit. May blue, pula, yellow, green, puti, itim, at halos lahat ng kulay ipapaligid natin doon para masasanay ating manok sa paiba't ibang kulay, na dahil doon sa sabungan sari-saring kulay po ang makikita nila na nakapaligid, lalo na sa yung mga rueda natin ay fiberglass, so makikita talaga nila ang mga tao doon at yung maraming tao, dahil ang manok natin ay hindi usually, lalo na kung ang ating farm ay medyo yung malayo po sa mga tao at hindi sila sanay gaano sa maraming tao. So sinasanay natin sila na parang maraming tao sa pamamagitan ng mga kulay ng mga damit. So yan po ang isa sa mga magandang training sa kanila. Yan po ay makakatulong sa kanila. Tapos yung pagpapalakad sa rueda at pagpapailaw, isa po yun sa mga mental conditioning. Meron po akong isang mga ginagawa na mental conditioning sa ating mga manok kasabong. Ito po ang aking ginagawa. Yung pagpapakalakad sa rueda, na sinasanay natin sila na parang may tari sila sa kanilang kaliwang paa. So ang ginagawa ko noon, talagang tinatarian ko po sila ng tari. Tapos mayroon po akong tari na putol ang dulo, yung sinadya na putulin ang dulo para hindi makadisgrasya. Tapos inalis po ang talas ng tari, hindi po matalas na tari, yung sinadya talaga para gagamitin sa pagpapalakad. Pero ang disadvantage po nun mga kasabong, kung marami tayong papalakarin sa rueda, matagal ang ating proseso. Maglalagay pa tayo ng sapin, magtatari pa tayo, lalagyan pa ng yung mga pauna na puwan, lalagyan, tatalian pa natin. So medyo matagal, kaya nakaisip ako ng paraan. Ang ginawa ko, yung tinatawag na mga dito sa amin na balancer daw, yung leg width na ganito sa manok, ganito leg width na may tingga dito, ganito. So nag-invento po ako ng sa akin para madali, na hindi tayo matagalan. Ganito po akong ginawa. Nagporma pa ako ng parang tari din, ganito. Ito po ay yung tire wire lang po na alambre, yung ginagamit na pangtali sa construction. Kung sa mga construction ginagamit ito na pangtali, kung halimbawa nagsisit up pa ng mga damba or yung mga
foundation pa lang sa para hindi gumalaw ang mga kahoy man o ano doon, ginagamit ito. At pati ron yung sa mga mason, ginagamit ito sa pagtali ng mga steel bar. So gumawa lang ako ng ganito, nilagay ko para hindi matagalan, tapos i-clip na lang natin sa manok, tapos para siyang tari. So papalakarin natin lang, madali na lang. Tapos sinasanay po natin sila sa sapin. Usually yung sapin mga kasabong ganito, puputo lang tayo ng maliit, sasanayin natin sila ng sapin na yung malagkit talaga, para ang ating mga manok, lalo ng stag, sanay sila na may malagkit sa kanilang mga tiil. Tapos ito ang ating gagamitin, napapalakarin natin sila sa ruida, para sila masanay sila na meron silang tari. So susubukan natin mga kasabong, maglalagay tayo nito sa ating manok, para sa simulation lang. So ganito po ang mangyayari. So ito po mga kasabong, medyo on mold pa po sila ngayon. Ang ating manok ay hindi sanay sa hipo dahil so ganito lang, dahil dalawa lang kami dito ngayon, so walang maghahawak, ako na lang. So para masanay sila sa sapin, sasapinan lang natin dito, dahil sa kung maglalaban tayo, usually nakasapin naman talaga dito. So lalagyan lang natin sila dito ng sapin. Tapos ilalagay lang natin ito clip. So madali lang. So kung titingnan natin dito mga kasabong, kung magpapalakad tayo sa ruida, so para na silang may tari sa ganito. So titingnan nyo, although hindi siya kagaya ng alignment, pero ang importante lang masanay sila na maglalakad, kung pinapalakad natin sila sa ruida, na para silang may tari. So kung papalakarin natin ito sa ruida, so magpapalakad tayo ng mga 10 minutes sa ruida, ganun lang, hindi natin maaaring patagalan dahil mabigat po itong ligwit. So mangangalay po ang ating manok at medyo baka magka-diferensya ang kanilang paa. So ito ligwit, ito mabigat po ito ang tingga usually na inilalagay dito. Balancer daw ang tawag sabi nila nito, pero ako ligwit ang tawag ko. Pero dito pag bumili ka, sasabihin mo balancer. So ganito, pag naglakad mga kasabong, kung titingnan nyo sa baba, so ang ating manok ganun ay parang may tarik talaga. So ganun po ang mangyayari. So ang manok natin ay hindi maninibago, lalo na kung istag. Sanay na sanay po sila na may nakalagay dito sa kanila, tapos lalagyan lang natin dito ng sapin. So malaking tulong po ito. Ito po ay napag-isipan ko noon dahil nga matagal magtari noon. Ang ginagawa namin noon ay tinatarian talaga ng yung mapurol na tari, yung pinutol ang dulo, tapos matagal maglagay. So kagaya nito, madali lang. Mayroon lang tayong short na yung sapin, puputulin lang natin ang sapin para pag hindi naman ito natin linagyan ng sapin, ilalagay lang natin dito. So medyo kakalog-kalog po siya dahil maluwag, at saka hindi rin masasanay ang ating manok na merong malagkit sa kanyang nakalagay sa kanyang paa. So dapat yung malagkit talaga, sanayin natin sila na malagkit, dahil sa araw ng laban sinisiguro talaga natin na malagkit ang sapin para hindi po tayo magka-diferensya na gumalaw ang ating tari. So yan po mga kasabong, isa sa mga teknik na pwede natin na itinuro ko sa inyo. So para hindi kayo magtagal sa paglagay nito, so ito po ang aking suggestion. Pwede kayong mag-assemble ng ganito, madali na lang, or pwede kayong magpagawa ng
parang tari talaga na may clip lang para madali. So kagaya nito. So isa pa rin sa mga mental conditioning na dapat natin masanayan ng ating manok ay yung talagang pagpapalakad sa rueda na may tari. Tapos yung talaga ang lupa sa ating rueda mga kasabong ay dapat yun talagang kagaya ng ginagamit sa mga sabungan ng mga rueda. Usually garden soil po yun. So usually pag ang manok natin ay hindi sanay, lalo ng mga stag, hindi sila lalakad doon sa rueda dahil nakikiliti po sila sa garden soil. So yan lang po mga kasabong, sana'y nakatulong po sa inyo ang tips na ito about sa mental conditioning. So pinagbigyan ko na ang kahilingan ng ating subscriber. So hindi ko kayo kilala sa kanyang alias na Peter Parker, pero may duda talaga ako na medyo may kunting alam sa akin ang ating subscriber na ito. So maraming salamat po sa inyong lahat, at ako'y pansamantala namang mamamaalam sa inyo hanggang sa susunod nating pagkikita. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta, at mabuhay po kayong lahat mga kasabong.